Yan. So mga kaibigan, no, ang ating pong live ngayon ay, eto kasi mga guys, napadaan kasi itong, napadaan ng isang video, no, ni Bagong Lipunan. At sabi ko, maganda ito, no? Kokomentuhan po natin yung video po ni Bagong Lipunan, mga kaibigan, no? So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Admin Rich at ako po ay Marcos supporter, no? At sinusuportahan po natin ang ating Pangulo Bongbong Marcos mula po nang siya ay nag-file ng kanyang COC, no? So, eto mga kaibigan, ang title ng ating live ngayon ay Orgies sa Malacanang. Mukhang totoo nga sa panahon ni RRD. OMG. Yan. So mga kaibigan, naalala nyo yung audio na inilabas ni Kibulok, mga kaibigan. Naalala nyo yun, no? Yung video na yun na nilabas ni Kibulok. Kung saan siya ay nagtatago at sabi niya, na-stress na daw siya, mga kaibigan, dahil lagi daw merong yung, kumbaga, naghahanap sa kanya, yung sino-surveillance, yung kanyang kingdom, at yun nga, may mga drones, etc., etc. Tapos sabi pa niya, gusto daw siyang ipa-assassinate, no? Ng first couple ni PBBM, ni F. Elisa. At ang dami niyang bintang, mga kaibigan. Ang sabi din daw niya, mga kaibigan, ang sabi din ni Kibulok na meron daw nangyayaring orgies sa Malacanang. Tsaka voodoo, no? Voodoo daw session kasi kinukulam daw siya. At si VP Sara Duterte, si RRD, sila daw lahat, mga kaibigan, kinukulam, no? Si PBBM daw ay nag-hire ng voodoo expert, no? At siya ay kinukulam daw. At ang sabi niya, eto nga, may orgies daw na nangyayari sa Malacanang. So mga kaibigan, dito sa video na papakinggan natin ngayon, ay sa tingin ko, totoong may nangyayaring orgies sa Malacanang, pero hindi sa panahon ni PBBM, kundi sa panahon ni RRD, no? Mamaya ma-realize niyo kung bakit ko nasabi na sa panahon ni RRD nangyayari yung orgies, ha? Doon sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung orgies, no? Yun po ay isang grupo or a group of people na sama-sama po na nagtatalik sa isang lugar, no? Orgies, yun po yun. Para po sa inyong kaalaman, no, mga kaibigan, sige, kuha tayo dito sa dictionary. Yung orgies, mga kaibigan, eto siya, a wild party characterized excessive sexual activity, no? Yan, may mga sometimes nangyayari itong orgies, may mga drinking session muna, no? Inuman, pagkatapos kapag lango na sa inuman, ayan, nag-orgies na, no? Sama-sama na nagtatalik, no? So ayan ang sinasabi, mga kaibigan, ni Kibuloy na may orgies daw na nangyayari ngayon sa Malacanang sa panahon daw ni PBBM, ang sabi niya. Pero mga kaibigan, naniniwala akong may orgies talaga na nangyayari, pero hindi sa panahon ni PBBM, kundi sa panahon ni RRD. Okay, makinig kayo, mga kaibigan, kung bakit ko nasabi na talagang may orgies na nangyayari sa Malacanang sa panahon ni RRD, no? So, eto, komentaryo natin to, mga kaibigan, hindi ko sinasabi na talagang totoong-totoo ito, pero sa pag-a-analyze natin, mga kaibigan, ito ang ating nakakapag-come up tayo sa ganitong conclusion. So, sabi nga nila, mga kaibigan, sa mga DD sheets, ibalik ang freedom of speech, ibalik ang freedom of expression. So, siguro naman hindi nila ako idedemanda dahil sa sinasabi ko, di ba? Kasi, di ba, sila ay sumisigaw ng freedom of expression, freedom of speech. Tapos kapag meron tayong i-expose dito, magagalit sila. Diba? So ito, mga kaibigan, hindi ako ang nag-expose nito, kundi ang pinakaunang nag-expose nito ay walang iba kundi si Nino Barsaga.
And then, aside from that, marami ng mga vloggers ang ginamit yung video ni Nino Barsaga, no? Kasi si Nino Barsaga, mga kaibigan, siya talaga yung merong yung first-hand experience dahil inamin po niya, no, self-confess po siya na siya ay nagbugaw po ng babae sa Malacanang, no? At isa pa po yung nakakaalam daw nito. Alam naman natin si Mahar Loca-Loca, di ba? Mga kaibigan, kung ano-anong mga ano niya, no? Pero si Nino Barsaga, mga kaibigan, ang pinaka ano nito, source yan. O sige. Nakakadiri, mga kaibigan, ha? Malacanang binaboy. Kung totoo man ito, talagang nakakadiri, binaboy nila ang Malacanang. Karimari-marim. Pakinggan natin. Hindi ko napapakita sa inyong video para hindi po tayo ma-copyright, no? Papakinggan na lang po natin. Si Nino ay may hawak. Okay, may hawak talaga siyang ebidensya. Na, sige mga bayoteros, kasuhan niyo ako sa mga sinasabi ko. Okay, may ebidensya ako. So, yun yung sinasabi parating ni Nino. So, pakinggan natin si Nino tungkol dito sa expose niya na bugawan sa Malacanang. Okay? So, let's hear ninyo mga kaloys. Pinakakain ko ang Mocha Girls na galing sa opisina ni Mocha. Sabi about sa amin. Tapos, pinake news niya, si Isko. Si Pangulong Duterte, tinawag niyang mangkanor. Andali mga kaibigan, bigyan ko muna kayo ng ano. Ito po si Bagong Lipunan, kinontent po niya ito, yung kinukwento po yung pasabog po ni Nino tungkol sa bugawan sa Malacanang. So, dito po sa video, maririnig niyo po dito, una, si Bayad Bay, no, si Gcash Bay. Binago lang po yung ano ng boses, no. Effects ng boses binago lang para nang sa ganun hindi po makopyright, no. So tingnan po ninyo, pagkatapos si Nino Barsaga naman magsasalita. Parang pare-pareho yung boses kasi binago nga yung effect ng boses para hindi makopyright. Kasi nga, si Nino ay may hawak. Okay, may hawak talaga siyang ebidensya. Na, sige mga bayoteros, kasuhan niyo ako sa mga sinasabi ko. Okay, may ebidensya ako. So, yun yung sinasabi parating ni Nino. So, pakinggan natin si Nino tungkol dito sa expose niya na bugawan sa Malacanang. Okay? So, let's hear ninyo mga kaloys. Pinakakain ko ang Mocha Girls na galing sa opisina ni Mocha. Sabi about sa amin. Tapos, pinake news niya, si Isko. Si Pangulong Duterte, tinawag niyang mangkanor. Tapos ngayon, Sandali. Sinasabi ni Banat Bay na tinawag daw si dating Pangulong Duterte na mangkanor. Nakailang babae ba ako nagdala sa Malacanang? Hindi ko mabilang. Pero hindi ko na itutuloy yun kung saan para yung mga babaeng So, yun mga kaloys, kinonfirm talaga niya na nagdadala siya ng mga babae pero hindi niya na mabilang, so ang dami. Okay? Kasi nga mga kaloys, kung siya po ay in between ng Malacanang at yung another bugaw, so syempre may commission yan siya, di ba? Si Nino. So yun, nagsasabi lang siya na yun yung talaga yung mga nangyayari sa Malacanang. May bugawan. Okay, during the time of Duterte. So siguro itong si Banat Bay ay gusto sigurong makabalik. Okay? Yung ganong negosyo dun sa Malacanang. Saglit, putulin ko muna. Naalala ko mga kaibigan, nung Christmas, no, Banat Bay po, meron po siyang yung kasi 'di ba pinapapasok po ni PBBM ang mga bata, no? Mga bata, pamilya, nakakapasok 'di ba sa ground ng Malacanang kasi merong misa, tapos merong mga palaro, no? Mga kaibigan, talagang pamilya at mga bata, mga kaibigan, meron pang gift giving sa mga bata. Naalala ko, merong isang vlog si Banat Bay na sinabi niya mga kaibigan, nakakamiss talaga si Pangulong Duterte. Mabuti pa kay Pangulong Duterte. Masaya tayong lahat mga ngayon kay BBM, mga bata lang. Samantalang noon sa atin, tayo talagang happy tayo. Dapat tayo din mga matatanda.
Happy-happy daw sila noon mga kaibigan. At naiinis siya dahil sa panahon ni PBBM, yung mga bata daw ang talagang pinaprioritize. At yung mga bata ang may Christmas party, ang merong mga gift giving. So doon pa lang sabi ko, parang iba. Iba ang ibig niyang sabihin, no? Parang kasi noon daw nagpa-party pa nga daw ang Mocha Girls. Sinabi niya mga kaibigan, nagpa-party daw doon. Andyan daw may mga babae, mga sumasayaw, sexy. Sinabi niya yun sa vlog niya mga kaibigan, no? Christmas yun eh. Panahon yun na nag-gift giving sa Malacanang sa mga bata, no? Sinabi niya yun. So ngayon mga kaibigan, napagko-connect ko yung mga sinabi niya noon at saka itong sinabi ni Pastor wag ko na tawagin Pastor, ni Kibulok na lang. Yung sinabi ni Kibulok mga kaibigan na meron daw nangyayaring orgies sa Malacanang. So makakonect natin to mga kaibigan. Pero bago natin i-connecta, ay ituloy muna natin ang pakikinig sa video. Maiksi lang po ito mga kaibigan. No? Grabe binaboy nila ang Malacanang. Ganong negosyo dun sa Malacanang. Nag-gets nyo mga kaloys. So, let's continue mga kaloys. Pakinggan natin itong si Nino. O dati, dyan sa palasyo ng Malacanang, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi ko na irerekta kung sino yung binalhan ko, sino yung kausap doon, at ano ang dati, nilitan niya ko to eh. Bawal ang hikaw, pag naghatid sa Malacanang, bawal ang hikaw na may hikaw ang babae. Bawal may singsing, bawal may kwintas ang mga babae na i-deliver ko dyan sa Malacanang, at lalong bawal ang babae na may dalang suklay, bawal ang babaeng may dalang bag, maliit, malaki, bawal. Bawal yun. Hindi ko nilang i-mention kung saan ko, para kanino yung mga babae, at kanino ko kinuha ang mga babae. So yun mga kaloys, malinaw na there's a procedure kung ikaw po ay isang bugaw at magdadala ka ng babae sa Malacanang, di ba? May procedure na bawal yung hikaw. Siguro, dahil siguro baka sa hikaw may mga camera, mga hidden camera or what, di ba? Hindi natin alam. Kung security na rin. So, bakit alam din ninyo yun? Di ba? Do you think yung mga sa Malacanang ay knowing mo ka? Okay? Nakilala talaga na supporter ni Duterte, and yun na nga, do you think walang mag-inquire kay Banat Bay? Do you think si Nino lang ang nagninegosyo ng ganon? Yun yung question eh. Okay? Pero may sinasabi dito si Nino na talagang magugulat ka rin. And balikan din natin yung sinabi ni Maharlika. Okay, let's continue. Ang presyo ng isang babae, tumataginting na 120,000 per ulo yun. So dito mga kaloys, 120,000 per ulo. Siguro Ang laki, mga kaibigan. Yung 20, yung butal, 20,000. Yun yung parang commission ni Nino. Yun yung analysis ko. Yung 120 per ulo ng babae. Okay? Ulo ng babae. So malamang may commission si Nino nun. Kasi siya nga di ba? Kumukuha ng babae para dun sa mga tauhan ni Duterte na nag-request. So, malamang 20,000 sa kanya nun. Eh kung ang daming babae na dala niya, kahit kung makasampu lang siya, magkano na yun? Di ba? Dito sa video na ito mga kaloys, marami siyang pinapakita na alahas. So, matalino to si Nino. Nag-invest talaga siya sa alahas. Right? Yung mga kinita niya during the time of Duterte, di ba kasi ang dami niyang sinishare na experience kung paano siya kumita, kahit na grade 1 lang yata yung sinabi niya na nagtapos niya, pero madiskarte siya. So yun na nga, pinakita niya yung maraming ginto niya. So, yun, magtatanong ka, saan galing yung mga ganun, yung mga pera niya, naka-afford siya, di ba? Saan? Right? So, ito na nga, 120. So, kinumpute natin kahapon, di ba? Halimbawa, isang babae, isang araw, at average na lang. So, 120,000 times, ilan ba yung sa isang taon? Na, 365 days, right? Times 6 years. Di ba? Yung termino ng isang pangulo. So, umaabot po ng 262 million para sa Kipay Labom sa Malacanang. Okay? Yan yung computation. Okay? 262,800,000 pesos.
Yun yung estimate pa lang. Mga kaibigan, Kung isang babae sa isang mga kaibigan, yung estimate niya isang babae lang yon. Eh hindi naman po pwedeng bawa kasi yung bawa, ang daming PSG doon eh. Hindi naman pwedeng magbibigay ka ng babae isang PSG lang. Kung magbibigay ka sa isang PSG, bibigyan mo na rin lahat ng PSG. Gets niyo mga guys? So, lumalabas na maraming babae talaga ang pumupunta doon, no? Ang nagagastos ng gobyerno, maraming babae. Maraming binubugaw, mga kaibigan, si Nino. At hindi lang, sabi nga, di ba, hindi lang si Nino ang nagbubugaw, mga kaibigan. Pakinggan muna natin bago tayo tuluyang mag-komentaryo. So, syempre, di ba, ang daming tao doon. Baka pwede sa PSG, pwede sa hindi ni mention yan. Pero sabi niya, tauhan daw ni Duterte. Okay? So, let's continue mga kaloy. Baka hindi nga lang tauhan niya, di ba? Baka pati siya. Knowing, alam naman natin kung gaano siya di ba? So, ganun kalaki ang pera na nawala sa kaban ng bayan. Napunta sa Kipay Labong. Okay? So, let's continue mga kaloys. Pero ulo yun, isang babae. Isang kilalang socialite lang ang kukunan ko ng babae. Ang alam na ng socialite, para sa Malacanang, alam na ang protocol kung ano ang mga dapat nawala sa katawan. Alam niya ni Byron. Ayun, alam yan ni Byron. So, alam daw po ni Byron. Sino si Byron? Si Banat Bay. Alam niyo naman po mga kaibigan na si Banat Bay kahit noon pa po siya ay yung naiiskandalo na siya daw ay nagbubugaw. Yan yung mga bintang sa kanya na di umano itong si Byron ay nagbubugaw ng babae. So itong si Nino naman, Nino Barsaga, self-confess na talagang inaamin niya mga kaibigan na siya ay nagdadala ng mga babae sa Malacanang. So sabi ko nga sa inyo kung magdadala ka dyan ng babae sa Malacanang, halimbawa para sa PSG, hindi lang isa ang dadalhin mo. Ilan ang PSG dyan? Marami. Paano kung hindi lang PSG? Yung humihingi ng babae? Paano kung pati yung mga kabinete dyan sa Malacanang sa panahon ni Duterte? Diba? So, ang dami nun mga kaibigan. So, kung pagbabasihan natin itong testimony ni Nino Barsaga na sinasabi nga niya na kahit idemanda daw siya ni na Byron, okay lang kasi meron daw siyang ebidensya. At hindi siya mga kaibigan dinidemanda. Di natin alam, baka talagang takot itong mga to kay Nino kasi talagang merong ebidensya si Nino. At mga kaibigan, sa live na to, hindi ko na pakita lahat sa live na yan, andyan meron diyang parte na pinapakita ni Nino ang napakarami niyang mga alahas na mga ginto. Mga makakapal pa mga kaibigan. So, kung titingnan natin, bakit siya makakapag-invest ng mga mamahaling mga alahas, mga ginto? No? Kung wala siyang pera mga kaibigan, bakit siya makapag-invest ng ganon? Diba? Ang kinikwento niya, nagbubugaw nga siya ng babae. Self-confess siya. Nabugaw daw siya ng babae sa Malacanang. At hindi lang iisang beses niyang ginawa. Maraming beses at ang sabi niya, hindi daw niya mabilang. Kaya nai-imagine ko mga kaibigan, wow, ginawang kabaret, ginawang sex den ang ating Malacanang na napaka-sacred niyan. Mula pa sa panahon noon ni na Aguinaldo, mga kaibigan, yung mga unang pangulo natin, magmula pa yan sa kanila, mga kaibigan, ang Malacanang, sagrado yan. Yan ay residence ng Pangulo ng Pilipinas. Pagkatapos kamukat-mukat mo sa panahon pala ni RRD, binaboy. Grabe, mga kaibigan, binaboy ang Malacanang. Anong gagawin ng mga babae doon? Magkukwentuhan?
Magiinuman lang, magkukwentuhan. Excuse me, mga bugaw nga eh. Ano bang ginagawa ng bugaw? Di ba nagbibigay aliw? Siguro muna konting inuman, tapos siguro kapag lango na sa alak yung mga baka nga merong hit-hitan eh. Di ba? Siguro kapag lango na sa alak, ayun na, nag-orgies na sila. Nagsasama-sama na sila na nagtatalik grupo. At ito, lumabas ito sa bibig ni Kibuloy, Ang sabi niya, may nangyayaring orgies sa Malacanang, ngayon daw, sa panahon daw ni PBBM. Lumabas sa bibig niya, So ngayon mga kaibigan, napagkukunik-kunik ko, totoo nga siguro na may orgies sa Malacanang, pero sa panahon ni Duterte. Diba? Kasi ngayon sa panahon ni PBBM, ang pumapasok sa Malacanang ay mga bata. Diba? Mga bata ang pumapasok sa Malacanang at mga pamilya. Pero sa panahon ni Duterte, mga babae, mga ibinubugaw. Diba? Totoo po pala talaga yun, ma'am. Kala ko dati marites lang. Opo, alam niyo po, noon ko pa rin yan na pero hindi ko lang pinapansin kasi baka yung sinisiraan lang ang Pangulo natin, Duterte. Pero ngayon, eto mga kaibigan, talagang lumalabas. Totoo pala talaga. At si Nino Barsaga, ang sabi niya, dinidare niya sina Byron na idemanda siya. Idemanda daw siya. Marami daw siyang ebidensya. So, hindi siya dinidemanda mga kaibigan kahit nagsasalita siya ng ganito kasi baka nga talagang may hawak na ebidensya si Nino Barsaga. Kasi isa daw siya Isa daw siya sa bugaw at hindi daw niya mabilang kung ilang babae na at ilang beses siyang nagdala ng babae sa Malacanang. Imagine mga kaibigan, milyong-milyong pesos sa kaban ng bayan ginagastos para sa mga babae, para magpasarap sila, mag-sex orgies sila sa loob ng Malacanang. Binaboy nila ang Malacanang, mga kaibigan, sa panahon ni RRD. Grabe ang ginawa, mga kaibigan. Sobra. Diba? Nahuli, tama ka, Lisa Hernandez, huli sa bibig ni Kibulok ang kabulastugan ni Duterte. Correct. Kasi si Kibulok, di ba ang nagsabi sa audio niya, na may nangyayaring orgies sa Malacanang. Ibinintang niya kay PBBM. Yun naman pala, sa panahon pala ng kaibigan niya, si RRD. Kasi, paano magkakaroon ng orgies ngayon sa panahon ni PBBM? Wala namang pumapasok na mga babae na binubugaw. Ang pumapasok sa Malacanang ngayon madalas mga bata, may mga gift giving at mga pamilya. 'Di ba? So kitang-kita natin na totoo pala talaga ang isiniwalat ni Kibuloy. May nangyayaring sex orgies sa Malacanang. Pero sa panahon 'yon ng kanyang kaibigan si Duterte. 'Di ba? Kung ating pagko-connect yung mga statement ni RRD, ni Gcash Buy, na yung sinabi niya na ano ba naman yan ngayon sa panahon ni BBM, yung mga bata lang ang masaya. Mabuti pa noong panahon ni RRD, nakakamiss talaga. May mga sexy pa ng mga babae sa Malacanang. Di ba? Sinabi niya yan yung panahon na merong gift giving noon sa Malacanang sa mga bata na mga sa orphan. Sinabi niya yan, mabuti pa raw sa panahon ni RRD kasi masaya daw yung mga matatanda. Sabi niya, alangan naman yung mga bata lang sumaya, dapat mga matatanda rin. Di ba? So mga kaibigan, eto, tama ang sinabi mo, Jeneline Directo Almuete. Sana lumabas ang mga babae para magtistigo at lumabas ang katotohanan para maging payapa ang ating bansa. Kaya lang kasi mga Jeneline, ang mga babae na yan, syempre takot din yan, di ba? Kasi syempre may mga pamilya yan. Ang gusto lang naman ng mga yan, kumita, di ba? Takot din yan sila. Unless na lang, yung mga nangyari sa, yung mga biktima ni Kibulok, di umano,
lalabas talaga yun kasi hindi nila gusto yung ginawa sa kanila. Pero yung mga babae na binugaw, masasabi natin, gusto nila yun para din sa pera, di ba? So, kita niyo mga kababayan, grabe ang kabulukan sa panahon ni Duterte. Pero hindi ito na-expose, no? Pero ngayon, thank God dahil talagang unti-unti lumalabas na, no? At marami ng mga talagang nagte-testify tungkol sa kabulukan nitong administrasyon ni Duterte. Trabaho ng mga babae yan. Correct, trabaho nila yan, no? At kumikita sila ng pera dyan. Kaya talagang mahirap. Hindi talaga yan sila kakanta, no? Unless na lang, no? Siguro kapag kinausap sila at sasabihin, bibigyan ng malaking pera, tapos kailangan safe sila, hindi sila ipapakita para hindi sila kuyugin, no? Or hindi sila pagtangkaan yung kanilang mga buhay, no? So, kung titingnan natin mga kaibigan, grabe. Habang maraming mga Pilipino ang naghihirap, habang maraming mga Pilipino, no, na hindi kumakain, eto, nagpapasasa sila sa laman. Ginagastos nila ang milyong-milyong peso para sa laman. Para sa, ano sabi ni, ano yung termino niya? Kipay labum daw? Para sa kipay labum. Grabe, no? Mga kaibigan, no wonder. Kaya, hindi naman tayo magtataka kasi sa Caracas naman ng dating Pangulo, di ba? Alam naman natin na mahilig siya sa Alam niyo na yun. Diba, mga kaibigan? Sa kanyang Caracas, hindi tayo magtataka. Mga kaibigan, hindi lang ako ang nag-ano nito nakita ko na rin yung mga kasama kong vloggers ay na-vlog din nila ito, no? Kinontent din nila si Nino Barsaga. Kasi si Nino Barsaga, siya talaga yung nag-expose nito. Kasi first-hand experience, mga kaibigan. Isa siya, no, doon sa nagdadala ng babae sa Malacanang, no? So talagang alam niya na nangyari ito. At sabi niya, matapang siya na nagsasabi na kahit kasuhan siya, meron daw siyang matibay na mga ebidensya. Kaya wala naman talagang nagkakaso sa kanya dahil meron siyang maipakita na mga ebidensya. Baka hawak pa niya ang mga resibo, di ba? Mga resibo na binayad sa kanya. At isa pang ebidensya, yung kanyang mga malalaking alahas. Di ba? Magtataka ka, bakit siya nakakabili ng ganun? Bakit siya nakakapag-invest ng napakaraming alahas? Di ba? So, alam na natin yon. At hindi naman talaga niya dinideny na siya ay isang bugaw, na nagbugaw siya ng napakaraming babae sa Malacanang. So grabe, no, mga kaibigan, binaboy ni RRD ang Malacanang. 'Di ba? And then self-confessed din si RRD, 'di ba, mga kaibigan, na siya ay bumabatak ng Mary Jane sa loob ng Malacanang. So makikita natin, sino-sino pa ang bumabatak kasama niya? At ano-ano ang binabatak ng mga kasama niya? Kung ang binabatak ni RRD sa Malacanang ay Mary Jane, yung iba, ano kaya ang binabatak nila? Tapos, yung mga kasama niya nasa loob ng Malacanang, Michael Yang, Peter Lim, may Kenneth Dong, mga confirm, mga kaibigan, no, na talagang involved sa droga. Pagkatapos ngayon, tuturo nila lahat kay PBBM. Pati smuggling, tinuturo nila kay PBBM, Si Mahar Luka-Luka. Ang sabi ni Mahar Luka-Luka, ang mag-asawa daw, sangkot daw sa smuggling. Hello? Are you sure? Nasangkot sa smuggling ang mag-asawa? Samantalang eto nga ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Marami ng mga pinapahuli na mga nag-i-smuggle. At dito mismo
mismo yung mga sangkot sa smuggle, mga kaibigan, at yung mga katiwalian, no, pagbebenta ng mga NFA rice ay talaga namang pinatalsik. So, hindi totoo yung mga sinasabi na yan, hinamahar loka-loka, yung mga sinasabi ni Kibuloy na may orgies daw sa Malacanang, ngayon sa panahon daw ni PBBM, sa panahon ni Duterte. Oo. Diba? Kung pagbabasihan natin itong mga sinasabi ni Nino Barsaga, yung iba pang witness, no, si Maharlo Kaloka, nagsabi din na meron nga daw mga babae na pinapasok sa Malacanang. 'Di ba? So, mga kaibigan, kung pagbabasihan natin yung sinasabi na lang ni Nino Barsaga, mas mas credible. So, binaboy nila ang Malacanang at ginamit pa ang kaban ng bayan para pambili ng mga babae. Para sa kanilang pleasure. Habang ang mga kababayan natin may mga nagugutom, hindi nabibigyan ng tamang ayuda, yun pala, para lang sa kanilang pleasure. Diba? Happy! Yan. Yan ang gusto nila, mga kaibigan. Kaya gusto nilang makabalik sa pwesto para happy na naman. Makakabili na naman sila ng mga kipay labum. Sabi ni kipay labum daw Diba? Para sa kanilang self-gratification. Para sa kanilang pleasure. Para sa kanilang hilig ng katawan. Diba? Ang sasama, mga kaibigan. Grabe, binaboy nila ang ating Malacanang at ginastos nila ang kaba ng bayan para sa pagbabayad ng mga babae na kanilang, diba? O nga pala, yung NFA rice, binenta, grabe korupsyon sa panahon pa ni Dutae, pati mga payay na sumasahod pa, patay. Correct, no? Panahon pa ni Dutae yan. NFA rice na yan. Naalala nyo noon sa panahon ni Dutae, sinubaybayan yan ni Bitag no? Si Ben Tulfo. At talagang yung may mga operation pa nga na hinuhuli, no? Mismo, yung mga sa NFA mismo, binibenta nila yung mga NFA rice. At talagang ibabagsak nila sa isang retailer pagkatapos pagdating sa merkado, mahal. No? So, panahon pa talaga yan ni Dutae. Kaya maganda ang gagawin ngayon ng ating Pangulo. Tanggalin lahat yung mga tauhan noon na sa panahon pa ni Dutae. Tanggalin talaga lahat yan. Nang sa ganoon talagang malinis, no? At mga bagong appointees. Kasi yung mga yan, nag-ugat na yan dyan, nasanay na sila sa kanilang korupsyon, nasanay na din yung mga iba na yan sa smuggling. So, ayan na mga kaibigan, no? At ngayon, ginagawa nila sa Marcos administration. Lalong-lalo na, hindi naman si President Marcos ang nag-appoint sa kanila no? Sisirain nila mga kaibigan kasi for the purpose na masiraan ang gobyerno at magalit ang taong bayan. Kasi yan naman ang ginagawa nila ngayon mga kaibigan Sinisira nila ang ating gobyerno. Kaya nga 'di ba sabi ko, protektahan natin ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Dahil itong mga tao na to, ng mga kalaban na yan, ay mga masasamang tao, mga halang ang kaluluwa ng mga yan. Mga sanay ang mga yan na gumawa ng masama sa kanilang kapwa para lang sa kanilang mga political ambition. Diba? Lisa Hernandez, mabuti nga na imbestigahan ngayon sa Kongreso lahat. At eto, galit na galit sila kay Speaker Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin Romualdez, nakikita niyo man mga kaibigan, no? Siya yung palaging inuutusan ng Pangulo. Kasi yan yung mga serbisyo fair, nasa Mindoro sila ngayon. Ay hindi makapunta ang Pangulo. Kasi, di ba, ang daming dito, ang daming trabaho. Tapos maghahanda pa yan para sa kanyang
travel, mga kaibigan, sa Germany, sa Czech Republic. So, ang pinapapunta niya doon sa mga events na yan ay si Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan, na siya naman talaga, mga kaibigan, ang todo support sa kanya, ang full support sa kanya, at ang nangunguna para pondohan yung mga programa ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kaya si Speaker Martin talaga ang pinapadala niya. Di ba? Napakawalang hiya ni Dutae. Correct po kayo. Kahit po yung Malacanang, no, binaboy, grabe, no? Delna or Matan Villar, yung mga kabulukan at katiwalian ni Digong ay naakusa kay PBBM, binabaliktad ang istorya. Tama ka dyan, no? Delna or Matan Villar. Yung mga ginagawa nilang kabulukan, ipinapasa nila kay PBBM. Ang kaso naman, wala namang kasing ebidensya. At saka wala namang manifestation na si PBBM ang gumagawa. Sino ba yung self-confessed na manyak? No, baka tatawa na naman ako. Sino, mga kaibigan, ang self-confessed na manyakis? Sandali, basahin ko nga yung tingnan ko kung nandito Yung di ba siya mismo, si Dutae, self-confess siya na manyakis eh. Tingnan natin kung nandito yung tingnan natin, saglit mga guys Kasi may sinabi siya tungkol dun sa yung minanyak niya yung mga guys, yung maid nila. Minanyak niya yun At isiniwalat niya yun self-confess talaga siya na manyak, mga guys. Dali, tingnan natin kung andito. Dali, mga guys, tingnan natin. Saglit. Naku, hindi ko na naman Ito yata. Ayan, sabi niya, I was touching. She woke up. So I left the room. I went to the bathroom for the usual. Alam niyo na yon kung anong ginawa niya, no? I went back to the maid and I tried to insert my finger. Kita niyo mga guys self-confessed manyak. I was touching. She woke up. No, tinatouch daw niya. Kaso nagising. So I left the room. Balis daw siya. I went to the bathroom for the usual. Pumunta siya sa bathroom para magsalsal. Yun Yung usual na ginagawa niya, yung pagsasalsal niya. Sorry mga guys sa word. I went back to the maid and I tried to insert my finger. So, siya ay bumalik sa maid. Siguro nakita niya tulog. So, ayan, tinry daw niya na ipasok ang kanyang daliri. So, self-confess, manyakis. Diba? Pakita ko sa inyo yung yung binasa ko. Ito yun yung binasa ko. Yung aking binasa na statement niya. Self-confessed manyakis siya, mga guys. Ay, saglit. Ba yun? Ito. Ito, mga guys. Ayan, to. Palaki natin. Ayan, I was touching. She woke up. So I left the room. I went to the bathroom for the usual. Ano yung usual na ginagawa niya? Yung pagsasalsal, no? I went back to the maid and I tried to insert my finger. Di ba? Yan? Self-confessed manyakis, no? December 29, 2018 nang sinabi niya yan. Di ba?
So, mga kaibigan, yung mga, kaya yung yung kaibigan niya, di ba? Yung kaibigan niya si Kibulok, ganun din. Oh, ang daming reklamo tungkol sa, tungkol, ay mga babae, nagre-reklamo na sila ay ginahasa. Di umano. Oh. So, totoo pala ang sinasabi ni Kibulok na may nangyayaring sex orgies sa Malacanang. Pero, hindi sa panahon ni PBBM, kundi sa panahon ni RRD. Di ba? Pag sila na ilang araw lang kaya maubos ang pondo, Espiridion Soleta Sr. Correct po kayo. Tama kayo dyan, no? Kaya kita nyo mga guys, ang laki ng utang ng Pilipinas, di ba? Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas, di ba, mga kaibigan? Tapos reklamo pa ni Manny Pacquiao. Ano sabi ni Manny Pacquiao mga guys? Grabe ang katiwalian ngayon. Dumoble pa daw mga kaibigan, ang sabi ni Duterte ha. Dumoble pa ang katiwalian ngayon kaysa panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, bakit magsasalita si Manny Pacquiao ng ganun, mga kaibigan? At hinahanap pa niya yung 10.4 billion na para daw sa ayuda na saan daw napunta. Ang 10.4 billion. Oh, mga kaibigan, kaya natatawa ako dun sa rally nila ha. Sinasabi nila, SMNI, yung SMNI mga kaibigan, ini-interview si Mahar Luka-Luka, yung daw, dami daw katiwalian ngayon. Hello! Ang dami daw katiwalian ngayon. Dami daw smuggling. Kalat na daw. Hello? Gumising kayo sa katotohanan. At sobrang napaka-corrupt na daw ngayon. Hello? Gumising kayo sa katotohanan. Baka natutulog kayo sa pansitan. No? Di pa napatunayan, madam, hinusgahan mo na sino ka ba? Hello? Tanongin nga kita. Oh, ikaw Didi shit ka, di ba? Didi shit. Okay, Rodrigo Padilla Baybayan. Alam ko Didi shit ka eh. Ang sabi mo sa akin, di pa napatunayan, madam, hinusgahan mo na sino ka ba? Okay, tanongin kita. Ang sabi ni Duterte, bangag daw si PBBM, adik daw si PBBM. Anong ginawa ninyo mga Didi shits? Di ba hinusgahan nyo? Oh, sabi kayo ng sabi, ikinalat nyo na pagkatapos panay ang sabi ninyo na pulburonik, na bangag, etc. etc. Pero anong sabi ng PNP? Wala daw sa listahan. Anong sabi ni Bato? Wala daw sa listahan. PNP chief siya, wala daw sa listahan. Anong sabi ng PIDEA? Hindi daw totoo, wala daw sa listahan. Sino ngayon ang naghuhusga? Hindi kayo, mga Didi shits. Di ba? Oh, kapag yung inyong puon ang na-expose, galit na galit kayo. Pero kapag kayo ang nagfe-fake news, okay lang sa inyo. Pero kapag yung puon ninyo ang na-expose ang mga ginagawa, galit na galit kayo. Sino ba kayo? Tanungin kita, ibabalik ko sa'yo, sino ka ba? Oh, sino ka? At sino kayo para maghusga sa aming Pangulo? Oh, ayaw niyong husgahan? Nanguhusga ba ako? Hindi ako nanguhusga dito. Ang ginagawa ko, pinapalabas ko yung yung sinabi ni Nino Barsaga na nagdadala siya ng mga babae sa Malacanang at 120 ang isang ulo. At ang sabi pa niya ni Nino Barsaga hindi niya mabilang kung ilang babae at ilang beses siya nagbigay sa sobrang dami. At sabi pa niya, nung pag nagdadala siya ng babae, may protocol. Bawal magsuot ng hikaw, bawal daw magsuot ng kwintas, bawal daw magdala kahit kahit suklay. Siguro para for safety. Dahil alam naman natin, may mga high-tech na mga gadget na bawa sa hikaw, merong mga maliliit na mga camera sa, 'di ba? So, for safety, para safe.
So sinasabi ko lang yan, yung sinasabi ni Nino Barsaga na di umano, ay mga kaibigan, hindi di umano kasi siya ay very, very certain na siya mismo ang nagsasabi na siya ang nagdala doon ng mga babae. Kaya very, very sure na nagdala nga siya ng mga babae kasi siya mismo ang talagang nagdala at nakakaalam at meron daw siyang resibo. Kahit daw siya ay idemanda. Diba? Tapos sasabihin mo, nanguhusga ako? Hello! Nagko-komentaryo ako dito. Hindi ako nanghuhusga. Pero kayo, nanghuhusga kayo sa aming Pangulo, BBM. Tapos kapag kayo na-expose ang inyong Pangulo sa kababuyan ng Pangulo nyo, manyakis, galit na galit kayo. Self-confessed manyak ang inyong Pangulo. Di ba? Tapos magagalit kayo. Magdedemanda. Hello. Akala ko ba sumisigaw kayo ng freedom of expression? Sinasabi nyo, sinisikil ang inyong freedom of expression, ang inyong freedom of speech. Pagkatapos heto, Nino Barsaga kakasuhan dahil doon sa na-interview niya. Hello! Freedom of speech? Freedom of expression? Diba? So mga kaibigan, ganito ang mga DD sheets. Kapag na-expose ang kasamaan ng kanilang mga puon, galit na galit sila, mga kaibigan. Ayaw nila na na-expose ang kasamaan ng kanilang mga puon. Diba? Yan yun mga kaibigan Hindi sila fair, hindi sila patas. Gusto nila mga kaibigan, sige silang black propaganda, sige silang pakalat ng mga chismis, ng kung ano-ano. Pero kapag kina-counter natin, nire-rebuttal natin ang kanilang mga chismis at ine-expose natin ang kanilang mga puon, galit na galit sila. Diba? Yan yun mga kaibigan. Gandang hapon, Neil Deluta. Gandang hapon din po sa iyo, Jeneline Directo Almuete. Kaya nga, ma'am, galit sila. Sino nga sila, mga DD sheet? Correct po, no? Neil Deluta, sa survey, top performing cabinet officer daw si Sara Duterte. Sabi nga sa pelikula ni Babalu, bola lang yan. Huwag kayo maniwala dyan. Alam po ninyo, hindi tayo maniniwala dyan na top performing si Sara Duterte. Kasi sabi ko nga, hindi siya nag-jibe, no? Hindi siya mare-reconcile doon sa survey na lumabas na ang mga Pilipino, mga kaibigan, ang mga Pilipino ay galit sila doon sa ginagawang pambubuli ng China. May mga lumalabas po na mga survey, no, na majority of the Filipino ay ayaw ang ginagawa ng China. At alam naman natin si Sara Duterte, mga kaibigan, ay pro-China. At never siyang nagkundina sa mga ginawang pambubuli ng China. Kahit isang beses hindi siya nagkundina. So kung titingnan natin, hindi nagja-jibe, hindi nagko-connect, hindi nagtatali. Sasabihin mo, top performing officials, pagkatapos merong survey na galit ang mga Pilipino, majority of the Filipino galit sa ginagawa ng mga incheck na pambubuli sa West Philippine Sea. Hello. Siguro naman hindi bugok ang mga Filipino. Siguro naman alam ng mga Filipino na si Sara Duterte ay never na nagkundina sa China sa ginawang pambubuli. At siguro naman alam ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay pro-China. So paano mo mare-reconcile yung napakataas na survey na majority ng mga Pilipino galit sa ginagawa ng China sa pambubuli, pagkatapos top performing official Sara Duterte? Hello. Hindi siya nagre-reconcile, hindi siya nagja-jibe ang mga data. Ibig sabihin, merong nag-manipulate ng survey.
At alam na natin kung sino yung mahilig mag-manipulate ng survey. Alam na natin yan, di ba? Juan Pedro watching from Bohol. Salamat po, Juan Pedro. No? Nakarating na po ako dyan sa Tagbilaran, no? Tagbilaran, Bohol. Tsaka sa Hagna, no? Gandang gabi, Admin Rich. Gandang gabi din po. Umaga pala dito. Umaga. Albert Granada, no? Salamat sa panonood. And sino pa? So nakakatawa sila mga kaibigan ng mga DD sheets. Kapag ina-expose ang kanilang poon, galit na galit sila. Meg Z. Jr. de la Cruz, God bless, PBBM. God bless din po. And sino pa? Raul Toralba, ginapig pala ng mga taga Wadab. Pedro Johanita, salamat po sa panonood. RR Gem, bakit po siya natatakot sa kulam? Di ba po appointed son siya at bakit siya nagtatago at natatakot patayin kung appointed son naman siya? Si Lord Jesus Christ nung hinahanap para hulihin, hindi na nagtago kasi siya lang ang totoong anak ng Diyos, wala nang iba. Tama po kayo dyan, RR Gem, no? So, hindi po siya talagang tunay na anak ng Diyos, no? Na appointed son of God. Hindi siya tunay. Kasi kung appointed son of God siya, hindi po siya matatakot, no? Mercy Tampoy Carme, good morning. Good morning. Hindi ko day off kaya nakapanood ako. Yan. Good morning. Jeneline Directo Almuente. Grabe naman kababuyan na nila kung totoo po. Oo nga po eh. Melski Tupa, Certified Maniakis, si Digong. Self-confessed naman po siya eh. Kasi siya po mismo ang nagkwento na ganun yung ginawa niya. 'Di ba? Bebang. Tama yung sinabi, yan din ang dahilan kung bakit madalas akong magsalita dahil din sa kanila. Pag sila okay magsalita at manira, kalayaan nila. Pero pag sumagot ka, hindi. Pero kapag sumagot ka at lumaban ng sagot sa kanila, di uubra sa akin yon kahit nasabihan mi community standards ni Meta. Sinagot ko rin si Meta, lalaban mi ng sagot lang at katuwiran. Ganun nga po sila mga kaibigan kapag yung may mga sinasabi sila na mga fake news, na mga paninira, okay lang sa kanila, no? Pero kapag sumagot naman yung mga pro-admin at pinagtanggol ang Pangulo natin at saka kinorek sila, sasabihin nila, oy, bakit kayo ganyan? Hindi totoo yung sinasabi nyo. Nanghuhusga kayo. Katulad yung kanina, yung DD Sheets kanina. Tapos, number 1 pa, survey si Sara Duterte bilang best performing cabinet official. Sabihin nung nabasa ko na pala to. Yan, nabasa ko na. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Pinanood nga natin yung video at sabi ko nga, sinasabi ni Nino Barsaga na talagang meron siyang ebidensya. At kung talagang totoo ito, mga kaibigan, kung sakali na talagang totoong-totoo itong sinasabi ni Nino Barsaga, mga kaibigan, grabe. Binaboy nila ang Malacanang. Hindi ko ma-imagine, mga kaibigan, napakaraming babae dinala sa Malacanang pagkatapos inom-inuman muna nung nalanguna sila sa kalasingan, nagsipag-anuhan na. Oh my God, binaboy nila ang Malacanang. Mga kaibigan, grabe May balik din to.
Mapaparusahan din yan. Kung hindi man sila naparusahan ngayon sa panahon dito, no, sa lupa, mga kaibigan, mapaparusahan din yan doon sa kalangitan. Lahat ng ginawa nilang kababuyan. Ay. Grabe mga kaibigan talaga. Guys, yan na lang muna. No? Babalik na lang ako mamaya. Kasi ang ingay ng nagpatugtog no? So, nababother ako. Mga kaibigan, babalik na lang ako mamaya for another live. Marami pong salamat. June Madriaga, salamat po sa panunood, no? Evelyn Hernandez, salamat po. Magdalena Daguyam, salamat po. So, yun, binibintang kay PBBM sa panahon pala ni FRRD. Opo, sa panahon ni dating Pangulong RRD, yung sex orgies na yan. Doon yan sa panahon niya. Kasi, wala namang nagdadala ng babae ngayon sa panahon ni PBBM, di ba? Unang-una sa lahat mga kaibigan, si PBBM ay may asawa. Si PBBM ay may mga anak. At kita nyo naman, maganda ang pamilya buo. Si RRD, nag-iisa lang siya sa Malacanang, di ba? Hindi naman niya dinadala yung pamilya na doon, di ba? At saka hindi naman din siya natutulog talaga sa loob ng Malacanang. Minsan lang talaga kapag yung di ba? Nag-iisa lang siya. So parang bachelor si RRD. Kung titingnan natin, parang feeling single, di ba? Kasi feeling single talaga. Kasi biro mo, nakakapag-lips to lips siya sa harap ng mga babae. Marami, no? Nali-lips to lips siya yung mga babae, mga kaibigan. Kahit ang daming tao. Di ba? So parang walang asawa. Kaya kung kung titingnan natin, i-analyze natin sa panahon niya talaga, maaring nangyari. Pero sa panahon ni PBBM, never. Hindi yan nangyayari. At wala pong nagdadala ng mga babae ngayon sa Malacanang. Noon lang, sa panahon ni RRD, marami daw dinadalang mga babae. Ang sabi po ni Nino Barsaga, dahil siya mismo ang nagdadala ng mga babae. At saka, di umano, si Banat Bay nagdadala rin. No? So, alam na this. No? So, salamat po mga kaibigan. Balik na lang po ako mamaya for another live. Bye po! Fight fake news, expose the truth. Bye!